The first time na nag-apply sa job bank, 5 days, at may nag-email. Talagang swerte yung pagkakataon na yun. Meron ka bang binayaran sa kanila? Wala. No fees po talaga. Na, pinadalahan po ako ng 1,000 card. Swerte talaga yung employer ko. Wow, pinadalang ka pa ng 1,000 Canadian dollars ng employer na ito. Oo, pang-allowance ko daw kasi 3 months na akong walang work. Parang naawa sa akin ba. Ang bait naman ng employer na nag-hire sa'yo. Yes po. Ang bait talaga po. Grabe yung kabaitan niya. Pinoy ako! Kamusta mga kababayan kong job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Salamat sa Diyos at meron na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita namang muli at ang dalangin ko pong parati sa Diyos ay sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan at ngayong araw na ito I am very excited kasi meron tayong makakausap na subscriber at follower ng ating Facebook page. Magbabahagi ng mga important na information kung paano siya nakapunta dito sa Canada. Kasi balita ko, mayroong mga challenges na pinagdaanan nito eh. At saka syempre, yung inspiring na message na maibabahagi niya sa ating mga followers at sa ating mga viewers. Mas maganda siguro, Layson Ray, bumati ka muna sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers at mga followers. Hello po sa lahat ng viewers ni followers ni Sir Stock po. Ako po si Layson Ray, andito na po ako sa Victoriaville, Quebec po. Sa awa ng Diyos, kahit 3 years po akong nag-process, pero sa awa ng Diyos, nakarating din ako dito po. Medyo matagal-tagal yung processing mo eh, no? Pag-uusapan natin yan maya-maya lang. Saan ka ba nanggaling na bansa? From the Philippines ka ba or from different country ka bago ka nakapunta dito sa Canada? I'm from Philippines po, from Cebu City po. And first timer po akong nag-abroad. First time kang nakapag-abroad. At yes, naswertehan mo pa na Canada ang napuntahan mong bansa. Yes po. Talaga swerte. Ano yung pumukaw sa iyong interest na mag-apply papunta dito sa Canada? Ayun po. May time na wala akong pasok sa trabaho sa Cebu. At may sa newsfeed ko sa Facebook, yun yung kuha niya sir, yung parang advertisement, yung parang ganyan, how to direct hire. So, pumasok sa isip ko, pwede pala na hindi mag-agency, direct employer. So, nag-search ako sa Google po kung ano yung direct hire. So, nakita ko na pwede pala, may posible pa talaga po na mag-direct hire. So, gumawa ako ng Canadian Format Resume at nag-try lang ako. Wala pa akong passport nga nung time na yun eh. Nag-try lang ako ba sa kung paano. So, nag-send ako ng mga resume. Maybe 30 resume yun. First apply ko. And then, kinabukasan, another 30 to 40 resume na rin. 5 days akong nag-apply. Serso. Tapos after that, mga 10 days siguro. 7 days, may nag-reply na sa akin na willing daw interview sa akin yung employer, yung agency sa Quebec base, yung nag-email sa akin. Kailan ka ba nakarating dito sa Canada? May 21. Bago lang po sir. Ngayong year, May 21. May 21, 2024 ka lang nakarating dito sa Canada? Yes po. Bago lang po dito. Oo. Ano ba yung iyong work experience sa Pilipinas? Woodworking po. Sa woodworking industry. Parang carpenter na rin. Ganyan po sa bahay. Machine operator sa woodworking. Mag-cut mga kahoy yun. Yung experience ko. Pero walang buwan lang yun sir. Hindi ako nag-aabot ng 1 year or 2 years. Oo, 8 months lang yung iyong experience. Oo. So hindi man lang umabot ng 1 taon, 2 taon, di ba? Hindi. Pero ang nilagay sa job bank, 7 to 9 months lang yung kuha nila, yung hinahanap nila. So nag-try ako. Kasi 8 months na ako yung work experience ko. Pero marami akong work experience sa ibang field, sa electronics, sa food industry, sari-sari yung work experience ko. Kaya siguro ganun yung na-interested yung employer kasi flexible yung trabaho ko, sir ba? Kaya ko kahit iba yung trabaho ko, sir ba? Yun siguro yung
bigyan ng interest sa kanila. Ano ba ang iyong education background? High school po. High school graduate. So high school graduate ka lang, tapos meron ka lang Yes, 8 months na experience Yeah. dito sa Yes po. factory ba ito? Cebu City po. Factory po. Woodworking factory. Yes po. And then, yung in-applyan mo dito sa Canada, Woodworking din po. so woodworking din. Kumbaga, ang hinahanap mo talaga dun sa job bank is related dun sa iyong work experience. Yes. Yes po, totoo. Yes po. Related talaga po. Oo, kasi mas malaki yung chance mo na matanggap sa isang trabaho na related sa iyong work experience. Yes po. Yes, totoo po yan. Kasi nag-try rin ako nag-apply ng mga farm. Walang kurang reply po. Sa woodworking lang po talaga yung nag-reply ba. Kasi ito yung present experience ko ba. Gaano katagal ka nagpapasa ng mga resume sa mga employers at sa palagay mo, mga ilang resume na itong naipasa mo? The first time na nag-apply sa job bank, 5 days, at may nag-email. Talagang swerte yung pagkakataon na yun. So, Ang galing naman, talagang naswertehan mo ang employer na ito kasi sabi mo, yung iba kasi nagpapasa ng almost 1 year, 2 years na sila nagpapasa, tsaka pa lang sila nakakahanap ng employer. At tsaka marami na silang naipapasa na resume, umaabot na ng libong resume. Pero itong employer na napagpasahan mo, 5 days lang, so mga ilang resume lang ang pinasa mo dito, talagang naswertehan mo lang. kasi, konti lang po kasi 30 to 40 lang yung limit ko eh. Hindi na ako. Isang araw, 30 to 40. Bukas na naman. Yan ako. Tapos, after 5 days parang nakuha na ako sa diba? Oo. Ayaw ko na ba? Kasi pero sa akin ng Diyos, meron pa rin isang nag-reply. Yun yung employer ko dito. Yung isa lang. Under EEI sila, sir. Parang nag-hire sila ng consultancy. Paano mo na siguro na legit ang employer na na-applyan mo sa job bank? Ito po, sir. Number one na ginawa ko, sir. Yung nagpasta na sila ng job contract sa akin, nag-sign na ako. Siniguro ko talaga, sir, na legit siya. Yung address nila, sinearch ko sa Google Map. Tapos pag-search ko, nag-appear talaga yung company nila, Lignum Veneer. Totoo talaga to. Hasta yung CEO, yung owner, yung nag-sign sa job contract. Siya yung nasa picture talaga, yung nakita ko sa Zoom. Kaya, parang ako sa sarili ko na totoo talaga yung application ko, hindi scam ba. Doon ko nalaman. Now, ito bang consultancy na hinire ng employer na ito? Meron ka bang binayaran sa kanila? No po, wala pa talaga. Oh, okay. So walang fees, walang placement fee, walang processing fee na binayaran ka. Wala po. Kasi yung iba nagtatanong eh. Baka naman scam yan kasi mamaya merong sisingilin sa inyo, di ba? Wala. No fees po talaga. Napakaswerte po talaga ng kahit doon pa sa Pinas po. Pinadalhan po ako ng 1,000 card. Swerte talaga yung employer ko. Wow, pinadalan ka pa ng 1,000 Canadian dollars ng employer na ito. Pang allowance ko daw kasi 3 months na akong walang work ba. Parang naawa sa akin ba. Pinadalhan ako ng 1,000 card sa wire transfer po. Pero sa BPI ko. So paano nila nalaman na wala kang trabaho? Nabanggit mo ba ito during your interview? Oh yes po. Yung nag-approve ng visa ko, nag-resign agad ako kasi sa sobrang excitement ko ba. Hindi pa na, may pulo pa ba pala sir. So 3 months ako naghintay. So sabi ko sa kanila, last December nag-resign na ako. Wala akong pang allowance araw-araw ko na pagkain. So naawa. Nag-wire transfer sila. Ina-ask lang nila yung resibo ng medical ko po. Yung visa application ko. Para ma-reimburse siguro sa finance. Yun talaga yung purpose nila. Ang bait naman ng employer na nag-hire sa'yo. Yes po. Ang bait talaga po. Grabe yung kabaitan niya. Sabi niya, pag bunta niya, 3 years ako nagkuhan eh. Sabi niya, hey Ray, you're a legend, sabi niya. Parang natawa ako sa sinabi niya. Si legend ako kasi 3 years ako nag-apply, hindi ako sumuko ba.
Paano ba yung naging process ng iyong application? After mong maipasa yung iyong resume, nag-reply sa iyo itong employer na ito. Paano sila nag-reply? Yes po. Through email ba? Through email po. Kaya sa akin yung agency, yung hinahire nila na agency na mag-handle sa kwan ko, sa case ko. So, dun sa email na ibinigay sa iyo or sinend sa iyo, naandun yung schedule ng iyong interview. Yes po. Yes po. Microsoft Team yung gamit namin po. Pero nabanggit mo na kasi nalito ka doon sa oras dito sa Canada at oras sa Pilipinas. Isa pa yung babantayan po natin na huwag malito, baka mapuspon yung schedule, wala na. Oo, baka mawala yung chance mo na mahal ka. Chance ba? Oo. So, paano yun nangyari? Kasi, di ba, hindi natuloy yung unang interview ninyo. Kasi nga, hindi mo alam yung oras. Nag-email sila na nasaan na daw ako. 30 minutes na daw sila naghihintay sa Zoom, sa Microsoft Team. Kasi tulong-tulog ako, sir, kasi nalito ako sa time zone. Tapos nag-sorry na lang ako, sir. I'm so sorry na hindi ko nakakuha yung interview. Pero willing talaga ako magpa-interview. Please give me another chance to interview maybe tomorrow or the next day. So nag-set sila ng another schedule po para sa interview ko. Talagang swerte mo talaga. So iba pa yun, wala na yan eh. So nung sinet nila yung second interview, eto, natuloy na yung interviewing ito. Yes po, natuloy na po. Tuloy na po. So anong ginawa mo preparation? Kasi yung una na interview ninyo, hindi natuloy dahil sa oras. Now, paano mo siniguro na yung oras sa Pilipinas at oras dito sa Canada ay parehas? Yun po, sa cellphone ko, may sa cellphone natin, sa word clock. Doon ako nagbabatis sa word clock para masiguro ko yung oras talaga na hindi na ako malate ba or hindi na ako makasipot. Siguro nagbabantay na talaga, nag-alarm na ako, sir. At yung oras, sir, iniba nila. Naging 8 p.m. na sa Pinas, kaya nakuha na ako na natuloy yung buwan. Kasi 2 a.m. yun, parang hirap sa akin yun sa part ko. Yung first interview nila. Yung first interview nila, kaya 2 a.m., kaya nahirapan ka, and then hindi mo pa alam yung oras dito sa Canada at oras sa Pilipinas kung parehas sila. Now, yung second interview, in-adjust na nila ng 8 p.m. sa Pilipinas. In-adjust na nila. 8 p.m. sa Pinas po. And then, after the interview, ano nang sumunod na pangyayari? Parang nakuha ako, sir. Siguro hindi ako nakapasa sa interview kasi 3 days nang walang email, walang update. So, ako na lang yung nag-update, sir, sa kanila. Ako na lang yung nag-email na kumusta yung interview para sa akin. Fit ako sa trabaho na sa vacant position nyo at willing po ako magtrabaho. Yun ang sabi sa email ko po para makita yung interesado po tayo sa work sir. Tapos nag-reply sila with job contract. Magandang information yung ibinahagi mo sa akin ngayong araw na ito at sa ating mga viewers kasi marami sa ating mga applicants na maaaring in-interview na sila. And then, after the interview, wala nang naging reply or response. Yung mga nag-interview sa kanila, maaaring sila ay sumuko na agad at hindi na sila nag-follow up. Napaka-important na kung hindi tayo sigurado kung tayo ay tanggap or hindi, na tayo ay mag-follow up katulad nung ginawa mo na after 3 days, wala kang na-receive na reply or email coming from the employer or doon sa'y nag-interview sa'yo, pero ikaw na yung nagkusa na nag-follow up sa kanila. Na napaka-important na information na kailangan malaman ng mga applicants natin. Yes po. So, mag-email para baka malimutan yung application natin, sir. Kaya nag-update ako, sir. Para may bagong kuha naman, sir. Yung email ko pa makikita nila. At doon nila rin mapapatunayan na ikaw ay talagang interested doon sa trabahong ina-applyan mo. So, nung nag-reply ka na, andun na yung job contract, ano yung naging sunod na step na ginawa mo? Yes po. Nag-sign ako sa job contract sa Adobe Acrobat. Yung electronic sign lang po.
Mhm. Tapos, nag-send yung agency ng mga IMM 1295 ayun sa personal information. Lahat ng mga Desjardins Bank dito sa Quebec, kapta din ako ng parang bang account yun, sir. Lahat-lahat ng IMM, na-remember ko lang yung personal details na yung 1295. IMM 1295. Kasi sabi ng agency na i-apply daw yun ng LMIE at CEQ. Kasi sa Quebec ako. Kaya binilisan ko, sir. Hindi ako agad-agad. Nag-sign ako para hindi ako nag-gap ng time. Pinadalang kanila ng form na kailangan mong fill upan para makapag-apply sila ng LMIA. Yes po. Gaano naman katagal bago na-approve yung iyong LMIA? Mga 6 months siguro yun, sir, yung LMIA. So, during those 6 months, ini-inform ka ba nila kung ano yung nangyayari sa iyong application? Hindi na, sir, eh. Mga 9 months yun. Ako na nag-email, sir, kung ano na yung nangyari. Mm-hmm. Kasi, bro, wala na talaga yung, parang hindi na nag-trust sa akin ba? Dahil wala na yung, sabi na scam siguro yung, kung sa sarili ko, hindi talaga scam kasi wala lang kuhan yung follow-up. So, ako nag-follow up na ako, sir. Nag-email na ako na ano na yung nangyari. So, ito pala, sir, na-refuse pala yung first application ko. Mm-hmm. Grabe yung struggles ko sa application ko, sir. Kailan mo nalaman na na-refuse yung iyong application? After 9 months, sir, nag-email ako. Nag-reply sila, pero yung refusal letter, binigay nila sa akin. Yung sa agency, na nag-handle dito sa Quebec. Sinundan ako ng refusal letter. Ano yung nilalaman ng refusal letter mo? Anong sabi nila? Bakit na-refuse yung application? No family ties, sir. No family ties. Kasi single ako, sir. Mm-hmm. Wala akong pamilya, wala akong anak. Mm-hmm. Tapos, you have limited employment possibilities in your country of residence and unable to demonstrate the job you seek. Yung tatlo, sir. And then, nung na-refuse ka, yung unang refusal, ano yung ginawa mo? Kasi willing talaga yung employer na i-hire ako. Gusto pa siya na i-apply ulit. Nagbayad na naman siya ng 650 card ba yun? Yung nalimutan ko na din. Mm-hmm. Yung kada apply sa visa. Lahat-lahat na yun. Nagbayad na naman yung employer ko para sa second application ko, sir. Hintay na naman kami ng 6 months ba yun? Mga ganun talaga yung time frame. Kasi 3 years akong sir, nag-pass. Tagal talaga. Iwan ko sa agency. Kung tayo mag-apply, parang madali lang ba? Nakailang refusal ka? Kasi sabi mo, umabot ng 3 years yung application 2 refusal, sir. So, 9 months, na-refuse ka nung unang application mo, and then bumilang ka ng another 6 months, na-refuse again yung iyong application. Yung start pala, sir, nag-biometric na pala ako. Yung premier, nag-biometric after ng visa. Yung first application mo, nag-biometrics ka na rin. Yes po. Tapos, na-refuse yun, yung application mo. Na-refuse, yes po. And then, nag-apply na naman yung employer, nagbayad na naman siya, tapos bumilang na naman ng another 6 months, the same process, Refuse. tapos na-refuse ka na naman. Same lang yung rason lahat. Katulad ng din yung sa first. Nung na-refuse ka the second time, ano na yung sabi ng employer sa'yo? Sabi niya, sorry Ray, parang hindi yung ikaw yung hinahanap ko kasi dalawang apply na natin. Pero yung refusal, ganon pa rin. Walang nag-iba ba? Sabi ng employer. Ano yung naging respond mo doon sa employer? Sabi niya, maybe in the future, ma-hire daw ako, baka mabago yung concept. Wala na akong, parang discourage na ako kasi nagsorry na sila sa akin. So, tapos, sinabihan ko na lang na, okay po sir, siguro yung experience ko kulang kasi 8 months lang. Magtatrabaho muna ako ng maraming experience tapos wag mo akong kalimutan sila, mag-apply ako ulit sa employer. Oo. At nag-uo naman sila. After 1 week, naisipan ko mabuti sir ba na mag-ask ng another chance sir ba na mag-apply. Mm-hmm. Nag-email ako na can you give me a third chance for my visa application? I will do it on myself. Because if I will pay consultant, I have no
35,000 to pay. Because I'm a poor man here in the country, sabi ko. Sabi niya, sige, i-approve mo yung visa mo. After that, kami na mag-gastos lahat, sabi ng employer. Yan lang yung pinakuhan ko sa'yo, yung nagawa ko sa'yo, sabi ng employer. Ang bait talaga ng employer. Yung binigay niya lahat sa akin, yung mga opportunity ba? Kahit ilang beses na nakuha. So, nag-study ako sa refusal, sir, kung ano yung dapat kong gawin. Yung unable to demonstrate, yung ginawa ko, sir, yung job description ko, sir, siguro ako na hindi talaga related yung sa LMIA ko, sa job contract ko, tapos sa work experience ko dito sa Kawan, nakasulat ko sa resume ko. Hindi siya nagtugma. Yung sa na-analyze ko. So sabi ko, kasi agency ako doon sa Cebu, sa woodworking. Hindi ako sa main factory. So ginawa ko, sir, gumawa ako ng reference letter na same lang sa LMI at yung contract ko. Hindi ko kinapi, sir. Yung same lang yung meaning, sir ba? Yung meaning niya, mga words. Hindi ba ko lang para hindi siya halata, sir? Para hindi sabihin ng ARCC ba na kapipisto, Ganun, sir ba? Hindi ba ko lang yung mga wordings, yung meaning. Tapos gumawa ko sa computer. Nilagay ko yung supervisor ko sa woodworking. Nilagay ko rin yung pangalan niya para pagdating ko doon, pirma lang siya. Hindi siya yun ang gumawa sa reference ba? Kasi Magno yun, sir. O siya pa yung gumawa sa ng reference letter. Parang kuha na, sir, eh. So, tapos gumawa na ako. Tapos pumunta ako sa company. Nagkuha na ako, sir. Mahala na yung kuha ko, sir, ba? Tapos, tagal pa niya nagpirma, sir, sa reference letter. Nagmakawa ko, sabi ko, sir, ikaw lang yung kuhan, sir, para mag-approve yung visa ko. Tingnan mo yung refusal letter ko, able to demonstrate the job. Ano ba yung trabaho mo ka na? Sabi ng supervisor ko. Good winter machine, sir. Alam mo, Dogo. Yes, sir. Alam mo yan, kasi pinakuan mo ako ng machine noon. Di ba? Yung sabi ko. Kahit hindi pa ba? Hindi pa. Pero nag-search na ako ng guan sa Google kung ano yan jointer machine. Pero hindi ko yan na-try na machine. Pero na-search ko yung paano. So, demonstrate ko yan kung paano. Ito, sir, ganito. Sa si Bote, alam mo. Tapos pinirmahan niya, sir. Oo. Yan na nga. Happy na ako, sir. Kasi yung ang pinaka-important part ba? Yung pagpirma ng supervisor. Yun talaga yung pinaka-important ko sa akin. Tapos, after that, nagtawag nun sa attorney, sir. Notary. Oo. Pinanotary ko. Para genuine talaga yung ginawa ko, sir, ba? Tapos notary ko yun, sir. Tapos, family ties. Kasi single lagi. Ang solusyon ko noon, maghanap na akong asawa, no? Para mag-married na namin yung solusyon. Parang ano lang ako, sir. Parang disparate na yung kuhan mo, sir, ba? Oo. So, ang ginawa ko nun, kasi dalawa yung IMM sa personal, yung IMM na yung parents lang ang nilagay at IMM na lahat. Asa kahit mga kapatid mo, nilagay mo lahat. So, yun, sir, yung nalimutan yun, sir, anong IMM yun? 5607 ba yun? Yung lahat ng immigration form kasi yan, marami kasi yan, eh. So, okay lang kahit hindi mo maalam. Yung ginawa ko, sir, yung lahat, yung parents at mga kapatid ko, kasi single ako. Tapos, nagpa-picture kami mga kapatid. Pina-picture para isali ko yung sa application ko, yung picture namin, lahat na umuwi talaga ako kasi may pamilya ako, may kapatid ako, may parents ako. Nag-attach ako ng picture, ng family picture. Tapos yung limited employment possibility, sir, sabi ko, hindi sila kumisido sa experience ko. Yung na-analyze ko, nag-print ako ng print out, sir, sa employment history. Yun, marami kasi akong experience sa mga company. Bawat company, isang bond paper, nilagay ko doon. Kailan ako nag-start ng trabaho, anong job description ko, magkano yung rate ko yearly. Nilagay ko lahat ng details sa one company, one bond paper. So, mga 13 companies yung siguro yung nakakuha ko, yung experience ko. 13 o 14 ba yun? So, 14 bond paper,
Yun, sir, kasi one company, one paper yung ginawa ko. Tapos pinanotary ko, sir, ang laki yung nabayad ko yun, 200 per one paper yung yung ko, sir. Laki talaga yun. Oo. Tapos, yun na nga, sir, ready na lahat. Yung kuhaan ko, yung sagot ba, sinagutan ko lahat yung refusal ba. Tapos nag-attach ako ng explanation letter. At sa first, sa GCK natin, kasi ako nunap tayo. Nag-attach ako na yung family ties, ito, meron akong picture sa pamilya ko. Uuwi talaga ako kasi may pamilya naman ako dito. Hindi ako mag-inter na after sa contract, uuwi talaga ako kasi may... Tapos yung unable to demonstrate, ito may related ako na nag-prove na totoo talaga na woodworking ako. Nagtrabaho dito sa Pinas. Tapos yung unable to limited employment possibilities, yung SSS, employment history ko, hasta yung ginawa kong details sa every company. Yun yung ginawa ko na ito yung mga proof ko na totoo talaga yung buwan ko, yung experience ko lahat na nasulat ko sa resume. Tapos yun ang nasa sulat sa experience letter ko po. Tapos in-apply ko yung visa mga 6.5 yun. Limutan ko yun, 6.1 ba yun? Yung bayaran sa visa application. Yung visa application. Tapos after 2 months yun, nag-medical pala ako ulit sir kasi na-expire na yung medical ko. Dalawa ko ng medical sa National Health System. 13.2 yung nabayad ko sa medical. Tapos after 2 months yun sir, nag-approve sir. Grabe yung saya ko sir. Kasi nagawa ko with my own lang sir. Proud ako yun. Proud ako sir. So, anong nangyari dito, nung na-refuse ka ng 2 beses, nag-do-it-yourself ka na. Ginawa mo sa sarili mo talaga, hindi ka na nag-hire ng agency. Consultant. Dumirekta ka na dun sa mismong Government of Canada, di ba? Doon ka nag-apply. Yes po, sa GCK po. Nagawa ko ng account sa GCK account. Doon ako nag-upload ng mga documents ko lahat. Nung una ba, meron ka ng GCK account? Hindi sa akin yun. Sa agency ko yun. Sa agency yun. So this time, nag-create ka ng sarili mong GCK. Yes po. And then, hindi naman nag-conflict po. Okay naman. Inaral mo kung papaano ang mag-apply. Tama ba? Yes po. So, tapos nagkaroon ako sa mga kaibigan ko paano ba gumawa ng GCK. Sabi na, nasagutin mo kasi temporary foreign worker ako sir. If temporary foreign worker yung i-click mo, after yung lahat ng sasagutin mo as temporary foreign worker. Kung iba yung i-click mo, like EIAP, so EIAP, so may posibilidad na ma-refuse kasi wrong yung na-click mo. Oo. So, do sa GCK account, makikita mo na doon kung ano yung a-applyan mo. At ang in-applyan mo is temporary foreign worker. And then, once na maklik mo yon, lalabas doon yung mga requirements na kailangan mong isubmit. At saka yung mga step-by-step procedure kung papaano. Yes po. Oo. Yes po. Ayun. And then, sinundan mo lang yon, finalo mo, and then, nag-upload ka doon ng iyong mga documents. Oo. Yes po. So, nung na-upload mo na lahat ng mga documents, ano na yung sumunod na pangyayari? Ayun, nagbayad ako sa visa through credit card yun. Tapos kulang ba yung pera ko pambayad kasi wala na akong trabaho na sir. Swerte talaga sir, may kilala ko online sir. Yung credit card niya, pinagamit niya sa akin. Grabe. Yung parang kuhan talaga sir, way of God. Way ni God talaga to sir. Kasi kahit wala akong pera ba, naging smooth ang process ko. Pinagamit yung credit card niya kahit hindi kami kilala personal. So after mo makabayad noon, nang hiram ka pa, di ba? ng credit card ng iba at buti na lang meron ka kakilala na nagpahiram sa'yo ng credit card. And once nung nakabayad ka na, gaano katagal ka naghintay at ano na yung sumunod na step na ginawa mo? Ayun po, mga parang 2 months lang yun po. Nag-approve na siya, 2 months. Bilis lang. Bilis lang talaga yung process. Pero para sa iba, yung 2 months, medyo matagal yun, di ba? Within those 2 months, naghihintay ka, mahirap din yung naghihintay.
Ako, hindi ko iniisip yung kuwan rin. Kasi wala akong pira ba. Kasi na-medical ako ulit. Nag-antay ba ako ng 1 month? Kasi may 30 days yun na parang palugit na makamedical ka. So, 5 days na lang yung kulang. Yun para nakapag-medical ako kasi nanghanap ako ng pera din. 13,200 ang laki. Hindi wala akong pera ba. Na-consume ko talaga yung muntik 30 days po yung binigyan na palugit sa medical. Ang ginawa mo dito, upfront medical, di ba? No po. Hindi ako upfront sa mayroong a letter po from IRCC na pwede ako mag-medical. Okay. So, hinintay mo yung email ba ito? Coming from IRCC? Yes po, na pwede ka na magpa-medical? Yes po. So, once, di ba, nag-upload ka ng documents? Pagka-upload mo ng documents, to follow itong medical? Yeah, mayroon na ako medical dati yung sa second Quango application. Pero malapit na ma-expire ba? Parang 15 days lang mag-expire na ba? Okay. So pag-assess, ginawa na yung assessment sa IRCC. Oo. Natanaw siguro nila na mag-expire na. So binigyan ako ulit ng another medical examination din para magpa-medical. Pero ito ba ay after mong ma-upload yung lahat ng mga documents? Yes, after ma-upload. So after mo ma-upload lahat ng mga documents, napansin nila na yung medical mo noon, yung second refusal mo, ay pa-expire na. Kaya nag-request ulit sila ng panibagong medical. And then after 2 months, ano na yung nangyari? Nag-approve ako. Yeah. Nag-send sila ng letter yung parang yung introduction. Oo. Tinignan ko yung GCK ba? Your visa application was approved. Grabe yung happiness ko din. Parang kuha na ako din. Resign ako agad ba sa trabaho. Yung buhay sa libid po. Hindi na ako wala nang gana ako magtrabaho ba. Kasi approve na eh. So hindi ko alam na marami ko papalang proseso. Ano pa ba yung naging step after na ma-approve yung visa mo? Nagpa-visa stamping ako sir sa BFS Global sa Ayala, Cebu. Sa VFS na ito? BFS Global. Oo. And then after magpa-visa stamping, ano yung next? Kumukontak ako sa employer ko na okay na lahat ng visa stamping na. Nandito na yung passport ko. Need tayo po na mag-rely ng agency dito sa Pinas para yung pulo ba? Yung verification. So, walang alinlangan po. Meron akong kaibigan na nagtaksi sa First Dynamic. Binigay yung number, tumawag ako sa First Dynamic. Okay. So after na nung visa stamping, and then nakipag-communicate ka doon sa employer, tapos kinontak mo yung First Dynamic. Yes po. To process the rest. Yes po. Gaano katagal yung tumakbong panahon? Na 3 months siguro yun. Another 3 months na pre-process ng First Dynamic? Oo. Kasi March na yun na tapos lahat-lahat. Hindi ako nakapunta dito. May 21. So, bali ang pre-process lang ng First Dynamic yung polo? Yes po. And then lahat ng mga POEA requirements, yun yung pre-process ng First Dynamic? Yes po. Lahat-lahat. So, lahat-lahat na sila na yung, kumbaga, sila na yung tumapos nung process ng iyong application. Yes po. Opo. So, after nila ma-process, mabilis na. Opo. Parang nag-wait na ako po sa yung result. Nag-idos na ako. After nag-submit ako ng first PO. So, yung mga requirements na need ng First Dynamic. Parang 5 days lang, nag-idos na ako. Tapos sabi nila na mag-intend ako sa OEC. Yung sabi nila, lahat. Kasi sa Cebu ako, sir, yung sa First Dynamic, Manila yun. So sabi ko sa taga First Dynamic na, hindi nila ako pupunta sa Manila, mag-online na lang ako. So nagsahin ako ng parang waiver, sir, ng First Dynamic na hindi ako pupunta na lang sa agency ba. I-LBC na lang yung mga docs ba para Manila. From Cebu to Manila, then from Manila to Cebu. Yung ganyan na lang, sir, ba? Through LBC na lang yung kuha namin. So through LBC na lang yung mga documents na kailangan ng First Dynamic. Ganun ka na lang nagpadala ng mga documents sa kanila? Opo, yes. Pero online lang po talaga lahat. Wala hindi ako pumunta sa Manila. Sabi ko na meron akong visa. Mag-inquire ako about sa processing ng pulo. Tapos sabi na mag-email ka. I-kuha mo lahat ng mga docs mo. Submit. Passport. Tapos sa email ko, sir, tinag ko na yung mga employer ko.
parang sisi ko lang yung mga employer ko para alam nila yung lakaran ba dun sa agency na kinuha ko. Tapos yung agency, nagsabit na nila mga business permit sa employer para malaman yung legit talaga na agency yung pwede namin sir ba. So nag-okay yung employer ko, sila yung nagbayad sa bayaran sa arena. Oh, so yung employer mo ang nagbayad sa First Dynamic ngayon? Yes po. Kaya totally wala ka talagang ginastos. Ang ginastos mo lang ay yung sarili mong requirements. Basic. Yung medical ba, ikaw din yung gumastos? Oo. Pero parang wala na kasi binigyan ako ng pira sir. Pangalawan ba? Initially, meron kang ginastos sa medical at sa iyong mga requirements, pero pinadalhan ka naman ng employer mo. Opo. 1,000 ka yun, mga 42,000 yun. Kaya lumalabas na parang totally wala ka talagang ginastos. Yes. Opo yan. Oo. Naswertehan mo talaga tong employer mong ito kasi sila talaga yung una, sila yung naghintay sa'yo. Gusto ka talaga nilang ma-hire. Tapos sila talaga yung willing na gumastos ng lahat. Pati plane ticket mo, di ba? Sila yung nagbayad? Yes po. Grabe. Sabi niya, very expensive daw. Kasi Cebu to Singapore, sir. Singapore to German. Germany to Canada. Grabe. Grabe flight ko yun. So masasabi mo naman na siguro yung 3 years na paghihintay mo at lahat ng mga pinagdaanan mo mga challenges ay worth it. Worth it talaga po. Worth it. Kasi pagdating ko dito, yung bahay, yung accommodation, parang sila yung nag-rent sa first month. Tapos binilhan pa ako ng ref. Maliit na ref para meron daw akong pang-stock sa pagkain ko. Tapos puno ng grocery sir. Libre na free ito. Parang 3 days na grocery sir yung binigay sa akin sa ref. Oo. Tapos binigyan pa ako ng mountain bike. Grabe. Lucky talaga ako sa employer ko sir. Mabait talaga yung employer mo. Marami ba mga Filipino na hinahire ang iyong employer? First Pinoy ko po sa kumpanya. Swerte mo, first Pinoy ka na na-hire nila. Oo. Na talagang gustong-gusto ka talaga nilang ma-hire, di ba? Ibig sabihin lang noon. Yes po. Kasi parang nakakuha niya ba yung Pinoy ba? Hardworking, magaling sa trabaho, masipag. Kasi sabi niya sa akin, yung tatay niya sa cruise ship, marami daw yung Pinoy na kasamahan. Sabi ng tatay niya na mabait daw yung mga Pinoy. Kaya dream talaga niya na magkaroon ng Pinoy na employee. At ako yung naswerteng na napili, diba? Talagang swerte-swerte lang din no? Yung mga pag-a-apply. At saka, kailangan din ng tiyaga. Ngayon, Layson Ray, sa mga pinagdaanan mo sa iyong pagpaprocess ng mga papers mo, ng iyong application, ng iyong mga refusal, ano yung maipapayo mo sa ating mga viewers? Ito lang yung masasabi ko. Huwag po tayo manghina ng loob. Kasi sabi ko nga 30 to 40 years yung araw-araw. Gusto din na hindi tayo mapapili doon. Yung time lang yun, sir, yung picture ko na time, parang 9 ng gabi. Mag-apply ko 9 ng gabi. Kasi if mag-apply tayo ng different hours, matabunan yung mga email ng ibang aplikante. Kasi competition na big competition kasi worldwide din nag-apply ba. So, nag-timing talaga ako ng 9 to 10 yung application ko. Para pag-send ko, mauna yung nasa Gmail nila. Yun yung ginawa ko. Tsaga lang talaga yung patience ba. Yung perseverance, important na yun. Very important na yun. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong naging experience sa mga pag-apply, sa iyong mga pinagdaanan. I-invite mo pala sila sa iyong Facebook page. Nice niyong malaman po kung paano yung simulaan yung pag-apply. I-add niya lang po ako sa Facebook ko. Layson Ray lang po. I-search lang po yung Facebook. So, i-follow niyo po si Layson Ray para makapagtanong po kayo ng personal sa kanya. At nag-upload din siya ng mga videos kung paano kayo makakapag-direct hire, paano kayo mag-apply. Marami siyang iba't ibang mga tips na ibinabahagi doon sa kanyang Facebook page. So maraming salamat sa iyo, Layson Ray. And that's it for me today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, information, and inspiring stories katulad ng ibinahagi sa atin ni Layson Ray.
I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at sa inyong mga pag-apply. Magandang araw po sa inyong lahat.